Natapos ang ating last chapter sa Wisteria Wand and Sword, kung saan nakaramdam ng labis na takot si Will, at hindi nito mapigil ang manginig. Pinagsusuntok ni Sion si Will sa mukha dahil kasalanan daw niya lahat ang nangyayari sa kanila ngayon, at responsibilidad daw niya ito. Bigla namang pinigilan ni Will sa pagsuntok si Sion, at nagpasalamat ito sa kanya dahil nawala na ang takot na kanyang nararamdaman gawa ng mga ibinato nitong suntok. Mabilis na hinarap ni Will ang halimaw at nagawang maputol ang isa sa pakpak nito gamit ang magic spell sword ni Colette, habang si Sion naman ay matagumpay na nataman niya ang Evil Grand Duke gamit ang kanyang fire spell. Ngayon, ating nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Wisteria Wand and Sword, at ito ay ang chapter 20. Nagsimula ang chapter, kung saan sinusubukang sunugin ni Sion ang halimaw gamit ang kanyang fire magic spell. Bigla namang sinipa ng halimaw si Sion, at tumilapon ito papalayo, na napansin ni Will at nangamba sa natamong atake ni Sion. Ang bumabalot na apoy sa Evil Grand Duke, ay mistulang walang epekto sa halimaw. Nanatili itong nakatayo at sumigaw ng napakalakas, na ikinabahala ni Wignall, Lihana at Colette. Sinabi ni Colette na matapos ang natamo nitong atake, ay hindi pa din siya bumabagsak. Sinaad naman ni Lihana na kahit na isang upper tier spell ang kanyang natanggap na atake sa malapitan, ay tila wala pa ding silbi ito sa kanya, habang sinabi ni Wignall na isa nga talaga siyang tunay na halimaw. Sinambit ni Will sa kanyang sarili na ang wand ay hindi kayang manalo sa kanya, pati na din ang espada ay hindi rin siya kayang magapi. Paano namin siya matatalo? May bigla namang isang kristal ang nahulog sa harapan ni Will. Kinuha niya ito at napagtanto na para bang alam niya kung ano ito. Ipinakita si Rusty na nasa itaas na bahagi ni Will, na para bang siya ang nagbato ng kristal patungo sa ating bida. Sinabi din ni Rusty na alalahanin mo ito Will, ang wand, at ang sword. May biglang naramdamang kakaiba si Will Surfort, habang hawak-hawak niya ang kristal na nahulog sa kanyang harapan. Nagkaroon ng flashback kung saan may isang babae ang nakaupo at may mga gasgas ito sa mukha. May dalawa ding nilalang ang ipinakita na nakabalot ang mukha. Ang isa ay may suot na puting damit, at ang isa ay kulay itim ang damit. Ang nakaitim na damit ay may hawak na sanggol, habang ang nakaputing damit ay nakatayo sa kanyang harapan. Sinabi ng nakaputing damit na sigurado ka na ba sa desisyon mo na ito. May sinabi pa ang misteryosong nilalang na nakaputi, ngunit hindi ito ipinakita, habang sinaad ng nakaitim na damit na tumigil ka na sa kakasalita, dahil nakapagdesisyon na ako. Lahat ng ito ay para protektahan ang mundong ito, darating ang araw na ang katotohanan na ang wand at ang sword, ay hindi kailanman magsasama. Ang babaeng may mga gasgas na nakasandal sa pader, ay parang mistulang nagluluwal, at sa palagay ko na ang nanay ng sanggol na hawak ng nakaitim na damit ay siya. Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan, kung saan patuloy na hinahawakan ni Will ang kristal, habang ang Evil Grand Duke ay naghahanda na upang atakihin ang ating bida. Sinaad ni Will sa kanyang sarili, na ang wand at ang sword. Tumayo ito at mabilis na tumakbo, upang kunin ang kanyang espada. Tinawag niya rin si Sion at sinabi, na gamit ang mahika, gamit ang wand at ang espada. Bigla namang tumayo si Sion, at inangat ang kanyang wand, upang magbato ng magic spell patungo kay Will Surfort. Ginamit niya ang kanyang Ignis Laux, Red Nobility Squire, at ibinato sa likuran ni Will habang patuloy naman itong tumatakbo. Nang malapit na ang fire magic na ibinato ni Sion kay Will, ay huminto ang ating bida at sinalo ito gamit ang kanyang espada. Hindi inasahan ng lahat ng kasamahan ni Will ang kanyang ginawa, habang ipinakita sina Professor Edward at Wertner, na pinagmamasdan ang mga nangyayari sa kanila gamit ang crystal ball na ikinagulat nila, at para bang alam nila kung ano ito. Ang apoy ni Sion, ay unti-unting bumabalot sa espada ni Will, at tinawag niya itong Whis, Magic Sword. Para bang alam din ni Julius ang kakayahang ginamit ni Will, habang sinabi ni Lihana, na ang espada ni Will ay nababalutan ng apoy. Ito ba ay isang enchant magic? Hindi, naiiba ito. Sinaad ni Wignall na ang magic spell ay nilamon ng espada, habang nagtataka at gulat na gulat naman si Sion sa ginawa ni Will. Nag-iba ang kulay ng buhok ni Will Surfort, at ang kanyang mga mata ay napakakalmado, habang nakatayo ito sa harapan ng Evil Grand Duke. Ang Evil Grand Duke ay nag-iipon ng enerhiya sa kanyang bibig, at ibinato ito kay Will, na madali lang niyang naiwasan.
Sinabi ni Will Surfort sa kanyang sarili na ang aking paningin ay pulang-pula at nararamdaman ko na umaapaw ang aking kapangyarihan. Tumakbo si Will upang lapitan ang halimaw at ipinakita din na ang kanyang mga mata ay nagliliwanag, habang muli namang nagpakawala ng maraming atake ang Evil Grand Dope. Madali lang naiiwasan ni Will Surfort ang mga atake ng halimaw at sinabi, na para bang hinihimok ng agos ng kapangyarihan na dumadaloy sa aking katawan, nahanap ko ang sarili kong binibigkas ang pangalan nito. Sinabi din ni Will Surfort na natapos ko nang alamin ang pangalan, at binigkas ang ataking papakawalan niya sa Evil Grand Duke na Ignis Whist, Red Nobility's Magic Sword. Hinawi ni Will ang kanyang espada pababa, at nagpakawala ng isang slash na gawa sa apoy, patungo sa halimaw. Tumama ang atake sa gitnang bahagi ng halimaw, at unti-unti itong nahahati sa dalawa. Ang kristal na nasa dibdib ng Evil Grand Duke ay nagkakaroon ng lamat, habang ang ataking pinakawalan ni Will Surfort ay lumikha ng malakas na pagsabog. Ang Evil Grand Duke na may credit na 270 ay nagkapira-piraso na ikinagulat ng lahat. Ang katawan ng halimaw ay unti-unti nang nilalamon ng apoy, habang si Will Surfort ay nanatiling nakatayo, at patuloy na nag-aapoy ang kanyang espada. Mistulang parang hindi na si Will Surfort ang nakatayo, at parang wala din ito sa kanyang sarili. Bigla namang bumagsak ito at sinabi sa kanyang sarili na ang kapangyarihan na mayroon ako ngayon ay unti-unti nang naglalaho. Ang aking espada ay tuluyan nang bumalik sa dati. Ano ang ginawa ko at nangyari? Maluha-luha naman si Wignall sa nagawa ni Will, at sinabi na nagawa niyang matalo ang Evil Grand Duke, habang si Colette din ay masaya sa nakamit na tagumpay ng ating bida. Tuluyan nang bumalik sa dati si Will, at nung lumingon ito para tignan ang kanyang kasamahan, ay parang may naramdaman itong kakaiba. May napakaraming hukbo pala ng Evil Sentinels ang paparating sa kanila na ikinabahala ng lahat. Sinabi ni Wignall na posible kayang nagmamadali silang dumating matapos marinig ang sigaw ng kamatayan ng kanilang Panginoon. Sinaad ni Colette na hindi maaari sa oras mismo na natalo na nina Will at Sion ang kalaban. Sinambit naman ni Lihana sa kanyang sarili na wala na kaming natitirang lakas para lumaban pa, habang naiinis si Sion sa mga nangyayari. Ipinakita na patuloy na pinagmamasdan ng dalawang professor ang mga nangyayari sa kanila, at nagmamadali na ang mga ito para puntahan sila. Sinabi ni Professor Edward na kailangan na nilang bilasan, habang sinaad naman ni Professor Wertner sa kanyang sarili na hindi nila magagawang makarating sa tamang oras. Ang isa sa mga Evil Sentinel ay lumapit sa nanghihinang Julius upang atakihin ito na ikinangamba ni Will at sumigaw ito ng napakalakas. Magpapakawala sana ng isang suntok ang halimaw kay Julius, ngunit may biglang isang mage ang dumating na may malaking wand at nagbigkas ng incantation spell. May mga enerhiya na gawa sa liwanag ang mga bumagsak sa mga halimaw, at tinawag niya itong Loa Urza, Light Scale of Order. Ang lahat ng Evil Sentinels na nagkalat sa kanilang lugar ay naglaho na ikinagulat ni Will Surfort. Sinabi ni Will sa kanyang sarili na ito ba ay isang mataas na uri ng annihilation magic. Kamangha-manghang lakas. Ang misteryosong mage na may malaking wand ay may kasama pang 5 nilalang na nasa kanyang likuran. Napansin ni Sion ang hawak nitong wand at parang alam na niya kung sino ang kanilang kaharap. Nakarating na ang dalawang professor sa kinalalagyan ng mga estudyante, habang nagulat si Professor Edward sa kanyang nakita, at parang alam din niya ang taong may hawak na napakalaking wand. Ipinakilala na ang misteryosong gumamit ng napakalakas na mahika, at ito ay si Mastelius Noah, Light Monarch's Wand, Aaron Mastelius Old King. Ang pinakapinuno ng mga Magi Evanders, at siya din ang pinakamalakas sa 5 Supreme Wands. Napatanong si Lihana na kung anong ginagawa niya dito, habang sinabi ni Will sa kanyang isipan na ang kagamitang dala nila ay para sa mas malalim na mga antas ng dungeon, siya ba ay pauwi mula sa isang ekspedisyon. Sinabi ng pinakamalakas na Supreme One na ibinigay ko ang pagpapala ng liwanag sa mga nanatiling matatag laban sa dilim ng dungeon, magaling ang ipinamalas niyong laban, mga anak ng Mahika. Bigla namang sumigaw si Julius dahil alam niyang ligtas na sila, habang sinabi ni Will sa kanyang isipan na ang sigaw ni na Julius at ng iba pa ay umabot sa buong dungeon, nanginginig sa saya ang lahat ng mga mage at kahit ang elf ay yumuko upang gumalang, at sa sitwasyong ang lahat ng atensyon ay nakatuon sa monarkiya ng liwanag lamang, habang ang mga mata ko ay nakatingin lamang sa kanya.
Pinagmamasdan ni Will Surfort ang isa sa mga kasama ng Light Monarch, habang nakatingin din pala ito sa ating bida at sinabi sa kanyang sarili, na nakakagulat, buhay pa rin pala ang espada. Nilapitan niya si Will Surfort at tinanong ang kanyang pangalan, habang sinabi ni Will Surfort sa kanya ang kanyang pangalan at tinanong kung sino siya. Inalis niya ang kanyang suot sa ulo at sinabi, na ako si Finn. Inabot niya ang kanyang kamay kay Will, at hinarap nila ang isa't isa na nakangiti. Inilipat naman ang scene kina Marls at Headless. May hawak-hawak itong kakaibang espada at sinabi kay Headless, na ang pagkuha ng kung ano ang kailangan natin ng mabilis ang tamang desisyon, hindi natin maibabalik ang bagay na ito kung tayo ay hinabol ng mga iyon, at mas gusto ko ding hindi sila makaharap. Nagsulat naman sa ere si Headless gamit ang kanyang mahika at sinabi, na matagumpay nating natapos ang misyon. Ngayon, ipagdidiwang natin ito, at magdaraos ng isang party sa impyerno. Makalipas ang ilang araw, bumalik na sa normal ang Regarden Magic Academy. Habang nagtuturo si Professor Wertner, sinabi niya sa kanyang mga estudyante, na ang hindi normal na pag-ikot ng mga pangyayari ay nagdala sa combined hands-on exercise sa pagtatapos. May 11 na namatay, at ang lahat ng mga ito ay propesor sa academy. Sa pamamagitan ng pagsisikap ng mga natirang miyembro ng faculty, wala ni isang estudyante ang nasaktan, batay sa testimonya ng mga saksi tungkol sa mga salarin ng insidente. May mga poster na ang ikinalat, ngunit wala pa ding impormasyon ang lumilitaw sa kanila. Ang hindi pa naghihilom na mga sugat ng marami, ay patuloy na tumatakbo ang mga kamay ng orasan. Sigurado akong marami sa inyo ang hindi pa naaayos ang inyong emosyonal na kaguluhan, ngunit sa kabila nito, hindi natin maaring hayaan kayong magpatuloy sa pag-urong. Malapit nang matapos ang isa pang taon, at para sa inyo mga estudyanteng nasa ika-6 na taon, ito ay tiyak na ang inyong huling pagsubok. Dumating na ang unang araw ng graduation finals, kaya magsimula na kayo. Si Will Surfort ay mayroong 5,817 credits, at kailangan pa niya ng 1,383 upang makausad sa tore. Dito na natatapos ang Chapter 20 ng Wisteria Wand and Sword. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!